Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpay, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layon ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood dito sa Discarding Wise. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download o download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan dumoble ang inflation sa 4.1% itong Marso na posibleng maging dahilan para magtaas ng interest rate ang BSP. Bukod dyan, mas nagiging hamon pa sa Bangko Sentral ang patuloy na paghina ng piso. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa sa segmentong Alkansaya, nitong nakalipas na linggo ay pinag-usapan natin ang iba't ibang klase ng stock. Mamaya pag-uusapan naman kung saan maganda mag-invest ngayon, batay na din sa kakayahan ng ating mga OFWs. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Since medyo mabibigat na naman, no? So simulan natin sa good news muna. Posibleng makaranas ng ginhawa ang mga motorista ngayong linggo dahil lumalabas sa trading na magkakaroon ng unang double-digit na rollback ngayong taon. Inaasahang bababa ang diesel ng 8 pesos and 80 centavos hanggang 10 pesos and 80 centavos kada litro na magtutulak sa presyo sa 161 pesos and 20 centavos hanggang 159 pesos and 20 centavos. Tinataya namang piso ang rollback sa gasolina. Aanunsyohin ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na galaw bukas, Lunes, Abril at 13. Sa wakas, no, Jonas, nagkaroon din tayo ng konting good news. Oo nga, mabuti naman may huminto kahit konti, no? Oo, pero gaano kaya ang epekto nito sa ating sa mga susunod na linggo, ano? So, simulan po natin. Halos dumoble sa 4.1% ang inflation ng Pilipinas nitong Marso dahil sa pagtaas ng presyo ng fuel at transportasyon, bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umakyat man ang buwanang datos, nananatili sa 2.8% ang average inflation para sa taon. Pasok pa rin sa target ng gobyerno na 2 to 4%. Gayunman, ang Marso ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng 20 buwan, pinakamataas mula pa noong Hulyo 2024.
Nako, Jonas, ano ang pangunahing dahilan kung bakit umakyat sa 4.1% ang inflation? At natatandaan ko, tansya mo nga is 4.2%. Oo, tama ka. Talagang ito yung unang dagok sa atin nung pagtaas ng presyo. So unang-unang tinamaan yung transport sector, pagtaas, tinatayang close to 9% ang epekto ng oil price sa transportation sector. Mabigat yung 9% sa index ng inflation sa ating yung ginagamit nating benchmark. Kaya talagang malaki yung inakyat ng inflation. Ngayon, syempre, tumutuloy din yan sa pagkain. Kaya medyo yan ang mga nakakadagdag sa pagtaas ng presyo. Ngayon, kahit mayroon tayo nakitang good news, hindi siya ganong kalaki na kahit may konting rollback, hindi siya suporta na lalong bumaba yung inflation sa Abril. Tinataya ko nasa mga at least 5% ang inflation natin sa Abril, dahil diyan natin makikita yung malaking dagok ng pagtaas ng presyo ng langis at saka yung mga pagtaas ng kuryente nung Marso. So papasok din yan. Ayun. Ano kaya ang mga hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng mas mataas na inflation? Yun nga, dyan natin tinitingnan ang paggamit ng yung gains natin doon sa excise tax sa targeted spending, lalo na doon sa mga sectors ng transportation, sa agriculture, para medyo hindi nila masyadong maramdaman yung pagtaas ng presyo. Kaya yung mga hakbang na pinalabas ng ating Pangulo na meron tayong mga subsidies sa mga drivers at meron silang sweldo, yung subcontracting, nakakatulong yan para ibsan yung dagok ng pagtaas ng transportation. Kasi sa transportation talaga 100% imported yung ating gastos dyan. Yung pag-angkat natin ng gasolina at diesel. Ayon din sa report ng PSA, tumaas ang inflation sa lahat ng rehiyon nitong Marso, kung saan umakyat sa 3.6% ang Metro Manila mula sa 1.9% noong Pebrero, habang 4.2% naman ang naitala sa mga rehiyon sa labas ng NCR mula 2.5%. Nananatiling pinakamabilis ang Central Visayas na may 7.4% mula 6%, habang ang Negros Island region ang pinakamabagal sa 1.5% mula 0.7%. Bakit mas mataas ang inflation sa Central Visayas kumpara sa NCR? Diyan natin nakikita na yung location, lalo na pag yung mga inangkat nating mga gasolina at diesel, pag pinadadala doon sa kanilang region, may gastos yon. Ngayon, dahil tinataya na pag nagdala sila dyan, minsan yung pangapabalik na mga barko walang masyadong dala, kaya yung cost ng shipping mahal. Kaya malaki ang nararamdaman din nilang inflation, dahil lahat tayo dependent talaga sa imported fuels. Ito nga, di ba sa may Baguio City, nag-deklara na sila ng state of calamity. Yan. Oo, talagang kailangan talaga mag-create sila ng, kumbaga ito yung mga pamamaraan na ginagamit ng mga local units, local government units, para pag nagkaroon sila ng emergency, meron silang parang pasintabi sa mga negosyante na wag kayo masyadong basta-basta magtaas ng presyo. So para may panahon ang mga tao na paano sila magko-cope o paano sila makaka-adjust dito sa mga pagtaas ng presyo, nakikita natin dito na mas mabilis ang akyat ng presyo kaysa ang pagtaas ng ating sweldo o negosyo. Ayun. Ito naman, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa tumitinding inflation risk matapos umabot nga sa 4.1% ang inflation nitong Marso. Mas mataas sa kanilang forecast at malayo sa 2.4% noong Pebrero.
Ayon sa BSP, dulot ito ng pagtaas ng presyo ng pagkain at langis. Sinabi ng BSP na maaaring magdulot ang matagal na oil shock ng mas malawak na pagtaas ng presyo at posibleng second round effect sa ekonomiya. Nananatili umano silang alerto at susuriing mabuti ang bagong datos sa susunod na policy meeting. Now, Jonas, ano ang ibig sabihin ng second round effects na binanggit ng PSB at paano ito maaaring maramdaman ng mga consumer? Okay. Ang second round effect is yung nakita natin nung Marso na biglang unang dagok ng pagtaas ng presyo, ano? Nung biglang nagkagera, 'di ba? Biglang agad may malaking increase ng presyo. 'Yun agad naramdaman natin kasi nakakaapekto sa transportation, sa pagkain dahil yung kumbaga dinadala yung sila ang nagdadala, yung mga truck na yan nagdadala ng pagkain, ano? Oo. So ngayon nag-adjust na sila ng presyo ng pagkain. Ngayon, yung second round effects, kailangan makarecover sila. Minsan pinapasa nila yan sa mga consumers. Oo. Ngayon, tayo naman, mga consumers, magrereklamo, hindi tayo ng pagtaas ng sweldo. Yan yung second round effects. Pag nagtaas ka ng sweldo, yung mga negosyante rin, hihingi sila na, uy, kailangan ko ng price increase para pambayad doon sa sweldo. Diba? Kaya ngayon, kailangan pag-intingin ang babasa ng mga datos. Kasi gusto natin i-avoid yan. Tulad ng nasabi ko kanina, ginagawa ng ating Pangulo na is absorb yung transportation cost, no? Binibigyan natin sila ng subcontracting, may sweldo, may fuel subsidy, 'di ba? Para hindi nila masyado maramdaman. Ang importante lang, lalo na doon sa agri, sige, magtanim pa kayo para productive, 'di ba? Para hindi tayo magkaroon ng problema. Ngayon, pag nag-alma din sila na nahihirapan sila at pinayagan na magtaas ng minimum wage. Ayan ang mahirap. Kaya minsan, ang ginagawa ng DOLE, ginagawa yan through the regional wage force. Sino lang ba yung mas mataas at talagang hindi na kaya, doon lang sila magtataas at hindi nationwide. Kasi pag nationwide, talagang malaki yung dagok. No? Kaya nga tulad ng sabi ko na baka ang Abril ay 5%. No? Baka mapilitan ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas na magtaas ng policy rate. Nang mas kumbaga, kahit na ang datos na babasahin nila ay tapos na itong March, ano, na umabot ng 4.1%. Baka sa mga datos na nakikita nila ngayon, baka mainam na magtaas ng mas maaga. Sa susunod nilang policy meeting, pwede silang magtaas ng 25 basis points to 4.5. So ito ay sa tingin ko, ay isang calibrated preemptive response sa inflation. Kumbaga, wag na nating hayaan na makita tong datos na to, ngayon pa lang gumalaw na tayo. Ito nga, no? Tatandaan ko nitong kailan lang nag-ano ang Department of Trade and Industry, di ba sinasabi nila April 17 napigilan nila, pero ngayon ang balita ay aabot na sa katapusan. So May ang start ng pagtaas, so nakaya pa ng mga negosyo. So malamang yung epekto nito ng pagtaas sa mga presyo ng produkto sa May pa mararamdaman. Oo, pero mararamdaman na rin natin yung mga adjustment sa kuryente, 'di ba? So, kumbaga, meron na tayong mararamdaman na effect ng April. Mas nakakatakot yung May kasi kung lahat 'yan papasok sa May, mas malalim na yung mabigat na yung nararamdaman natin sa langis. Tapos sa kuryente, tapos eto pa sa pagkain, ano? Talagang medyo mabigat 'yan. Ayan, yun nga, lalong lumalala ang inflation risk habang nananatiling mahina ang piso na halos umabot na sa record lows at nagtutulak pataas sa presyo ng mga inaangkat na produkto. Ayon sa mga analysts, mas nagiging hamon ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas
sa pagdedesisyon ng susunod na hakbang sa polisiya. Babala nila ang matagal na paghina ng piso ay maaaring magpabilis ng second round effects, lalo na sa pagkain at transportasyon kung saan mabilis na nararamdaman ang pagtaas ng import cost. Jonas, sa pagsasara ng foreign exchange nitong Biyernes, nasa 59.97 ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Paano maaaring maapektuhan ang negosyo at employment kung patuloy na ang pagtaas sa gastos sa pag-angkat ng produkto? Kasi talagang dahil pag humina ang piso, lalong nagmamahal ang ating cost of doing business na ipapasa sa atin yung epekto ng taas ng kuryente, yung transportation cost, lahat yan damay-damay. Kaya parang domino effect. Ngayon, baka mainam na yung ginagawa ng Bangko Sentral na baka kailangan magtaas siya ng interest rate para medyo lalong humagal ang paghina ng piso. No? Dahil nitong 2 linggo, nakikita natin na may araw na pag sinabi ng Pangulong Trump na ayoko na, matatapos na tong gera na to, biglang lalakas ang peso, hihina yung dollar, tapos sasabihin na hindi naman pala totoo, meron tayong tuloy pa rin ang gera, biglang hihina naman yung piso, lalakas yung dollar, bagsak yung stock market, di ba? And ngayon, nagsara tayo nitong Biyernes na maganda dahil may extension ng 2 linggo yung talks no para sa ceasefire. Kaso itong mga balita nitong mga nakailang araw parang wala pa rin kaya ang nakakatakot dito kasi dahil taas baba siya at pag lalong matakot ang ating mga mamamayan biglang lalong humina ng mas mabilis. So yan ngayon yung problema kaya tinataya ko na tulad ng sabi ko kanina, baka kailangan ng Bangko Sentral ang calibrated preemptive response. Ito lang ang tawag ko na hindi na tayo mag-antay ng datos ng Abril, but ngayon pa lang kumilos na tayo para hindi basta-basta humina yung ating piso. Ito, bago tayo mag-break, may dagdag na 53 centavos kada kilowatt hour sa singil ng Meralco, kaya aabot na sa 14 pesos and 35 centavos per kilowatt hour ang kabuang rate. Ayon sa Meralco, hindi pa kasama sa mga adjustment ang direktang epekto ng tensyon sa Middle East dahil apektado rin ang liquefied natural gas o LNG sa sigalot ng US, Iran at Israel. Inaasahang mararamdaman raw ito pagsapit ng Mayo. Ang April generation charge ay nakabatay pa sa March fuel cost bago lumala ang mga pag-atake. May inilatag na special guidelines ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission kabilang ang posibleng market suspension o price caps para mapigil ang biglaang pagtaas ng generation rates. Anong ibig sabihin ng market suspension at saka yung price caps na posibleng ipatupad ng DOE at saka ERC? Ngayon, ang pwede nilang gawin ay isuspindi ang presyuhan, ang DOE na lang ang magbibigay kung ano yung estimated price, tapos kung meron sila na ano yung pinaka nakikita nilang presyo, doon lang nila itutuon. So may price ceiling sila na ilalagay, para hindi natin masyado maramdaman ang pagtaas ng masyado ng kuryente. O ang pwede nilang gawin ay hati-hatiin ang pagbiglang taas. Kaya ito ay talagang ito yung mga kumbaga parte ng domino effect. Hindi lang transport, pati sa kuryente at may mga bagay na nararamdaman na natin sa pagkain. Kaya ito yung mga dapat natin tingnan kasi pag nagbiglang taasan itong sa kuryente, talagang mararamdaman natin yung impact ng second round effects. Lalo na pag kumain tayo sa restaurant o sa mga ibang serbisyo, syempre magdadagdag na sila ng mga surcharge.
Kung matatandaan mo, nung pandemic, meron sila yung parang yung pag-sterilize ng mga restaurant, di ba? Meron silang mga dagdag na fees. So yan na mga kailangan nating iwasan para hindi tayo magkaroon ng second round effects. Kaya nga, isa sa mga unang hakbang na pwedeng gawin ng Bangko Sentral ay ang pagtaas bigla ng interest rate, no, sa susunod nilang meeting, para nga sa sinasabi kong calibrated preemptive response to inflation. Nako, nung Marso 64 centavos, ngayong Abril Ngayon, 53 centavos. Paano naman kaya sa Mayo? Tingin mo magkano kaya abutin na naman? Ako sana wag naman ganun ka, sana yung 64, 53, sana makakita tayo ng 43. Oo, sana. O kaya 42. Basta lower diba? than 1 peso. Okay na Oo. siguro. Ayan. At magbabalik po ang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga At OFWs. nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Ngayon, eto na ang ating Alkansaya segment, no? Saan nga ba maganda mag-invest ngayon? Batay na din sa kakayahan ng ating mga OFWs. Jonas? Unang-una, naggawa ako ng isang acronym, IPON. Yung I, una, iwas utang tayo. 'Di ba? Parang kailangan ngayon sa panahon na ito, kailangan nating kontrolin ang ating gastos. No? Pangalawa, kailangan isipin natin doon pa rin tayo sa iwas utang. Kailangan iisipin natin yung pera para sa pamilya, pera sa sariling ipon, pera sa mga emergencies. Ito yung mga dapat tinitingnan natin. Pangalawa, yung P, protektahan natin ang pera. So isipin natin ano yung pwede nating gawin na hindi tayo talaga gagastos. 'Di ba? Kung kaya natin magtanim ng mga gulay sa tabing bahay, bakit hindi natin gawin, 'di ba? So, ngayon importante na yung palaguin, no? Kaya ito yung O, no, doon sa ipon, yung lago, palaguin ng wais. Ngayon, hindi lahat ng mga investment ngayon, tulad ng napag-usapan natin kanina, yung pagtaas ng presyo, dito makakakita tayo ng potential na benepisyo sa mga government bonds. No? Medyo tumataas sila, so isang oportunidad. So pwedeng mag-invest sila sa mga 2-3 years na government securities, 'di ba? Or mag-mutual fund sila o maghanap sila ng dividend paying stocks. So ano ba yung mga dividend paying, yung nagbibigay ng mga dividendo? Ito yung mga katulad ng PLDT, Meralco, San Miguel, na talagang kumbaga sa bawat araw ng ating buhay, nararamdaman natin sila o kumbaga nagagamit natin sila. Tulad ng telepono, pwede kang Smart, pwede kang Globe, o dito, di ba? Ngayon, pwede ka naman sa Meralco kung nasa Metro Manila ka, di ba? Ngayon, sa ibang parte ng ating bansa, meron naman nagpo-provide yung Aboitiz, so pwedeng Aboitiz Power. Diba? So ito yung mga may dividendo na pwede nilang tingnan, and ngayon talagang nasa utilities yung parang yung tinitingnan natin. And panghuli,
dapat nilalagyan natin ng disiplina. Ito yung N doon sa ipon, no? So kailangan may disiplina tayo na maglagay kahit konti, hindi kailangan malaki. Ang importante ay consistent. Kahit sa halagang 1,000 o 500, pwede kayong mag-umpisa para makapag-invest. Ang mali po ngayon ay hindi po tayo nag-i-invest dahil kada pera na hawak natin lagi tayong kinakain ng inflation, no? Tulad ng nasabi ni Leo kanina, may mga tinataya pang pagtaas sa Mayo ng mga bilihin at saka ng kuryente. So yan ang mga kailangan nating gawin. So ang keyword po ay ipon. So iwas utang. Pangalawa, kailangan po natin proteksyonan ng ating pera. Ang palaguin po natin yung ating mga investment. At panghuli, dapat po nating lagyan o nilagyan ng disiplina yung ating mga gawain, no? Lalo na pagdating sa pera. Yung pagdating sa dividendo, taunan lang ba yun? O meron din yung 2 o 3? Depende yan sa kumpanya, no? Merong annual na nagbibigay, meron naman semi-annual. So minsan naghahati, pero most of the time talagang annual yan. So kung yung mga tipong kamukha niyan, PLDT, Meralco, edi mataas na yung investment, yung panimula mo dyan, yung stock niya mismo. Ngayon kasi kung maaalala mo, malaki galing ang stock, yung ating stock index, yung pinakamataas niya 2018 pa, nung 9,000. Okay. Ngayon, nagbabatsa ang ating stock market index, diyan lang kumakatok lang tayo sa 6,000, no? Nasa 6,098. So kumbaga malaking diskwento ang presyo ng mga ng mga kumpanya sa stock market ngayon. Kasi simula nung 2018 na galing tayo 9,000, nandito pa rin tayo sa 6,000. So, kumbaga, kung ihahambing natin sa pagkain at value, ang presyo ng Pilipinas ngayon parang fried chicken na 350 pesos. Pero yung talagang value ng ating stock market, parang Peking duck na 2,500. Ayun. Yun lang. Kumbaga, wala ka lang ganang bumili kasi maraming uncertainty. Correct. 'Di ba? Yung nangyayari sa Middle East, 'di ba? Ngayon nararamdaman natin yung epekto ng inflation. So, parang nahihirapan yung tao, bakit ako bibili, 'di ba? Ngayon, kailangan nating isipin, kailan ba tayo bibili, 'di ba? Natutuwa nga tayo sa mga sale, 'di ba? Ito parang sale ang nangyayari. Ayun. Mahina yung piso, yung mga foreigner pwedeng pumasok dito. Yun lang, kailangan lang natin ipakita bakit tayo mahalaga, may value. Kaya nga, pinapakita ko ngayon na ang value ng Philippine stock market parang fried chicken, pero ang talagang halaga niya Peking duck. Diba? So habang mababa pa yung presyo, dapat binibili natin. Yan ang magandang advice talaga. Kaya kapag meron kayong sobra, kahit konti, subukan. Dahil ito na ang the best time. Tama yan. Okay. Ayan, bago po tayo tuluyang magpaalam. Bago muna yan, no? Ano ang pag-usapan natin next week, Jonas? Ngayon, siguro, pag-uusapan natin ano ang mga ibang pamamaraan para paano tayo magkaroon ng additional income. Kasi ngayon, humahabol na ang ating yung bilis ng pagtaas ng presyo, mas mabilis kaysa doon sa pagtaas ng ating sweldo. Kaya kailangan, para magkaroon tayong discarding wise, anong pwede nating mga gawin na pwede tayo magkaroon ng additional na kita. Ayan. Yan ang pag-usapan natin next week. Okay, magandang ano yan. Magandang topic yan. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz.
Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpay, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.